Okay, so share ko yung screen ko sa inyo. Yan, nakikita nyo na? Kita na ba? Yes, sir. Yes po. Okay. So, mabilisan lang para may time pa kayo gawin. So, ang ating next topic is about concatenation. So, ang file name natin, concatenation.cpp. Okay? So, we have here the string, concatenation, tsaka itong integer, tsaka itong string na naman. So, concatenation is actually, pwede siyang i-combine niya yung dalawang strings na or dalawang variable sa isa. Okay? So, we have here example. So, we have string. Variable natin dito is yung greeting. Okay? Variable yun ha. Now, sa variable na dineclare natin is string, instead of int or character, we use string. So, greeting, nag-assign tayo ng value, string value, hello. Palitan natin ng hello world or hello. Okay na yan para hindi kayo malito. And then, nag-cout tayo. Ano yung sini-out natin? Yung greeting. Ito yon. So, ang lalabas doon is hello. Kasi yun yung value ni greeting na inassign natin. On the other hand, we have here the other concatenation example. Naglagay lang ako nito para doon sa separator natin. Para hindi magulo. Tingnan. Next, we have the variable string first name. Nag-assign ako ng value, yun yung name ko. As you can see here, mayroong space para pag nag-concatenate siya, may space na lalabas. Another string is last name. Okay? So, si last name, ilagay tayo ng value, last name, dito kay string. And then, gumawa tayong formula, string full name. Nag-declare tayo ng variable na full name. Nilagyan natin ng formula, first name plus last name. So, yung output niya would be like this. Ito, Art Gamboa. Kasi nga, ang first name is Art. Now, if you remove the space, ang mangyayari dyan, mawawala yung space. Ayun o, nawala. Tingnan nyo to. Kasi, nung kinoncatenate niya, walang space doon. So, let's put back the space here. There you go. So, we have the space. Tapos, yung output dito sa greetings is hello. Okay? If you want to change the output ng hello world, wait, close ko tong iba. Para, halimbawa, hello world, kaya nyo, ang gusto nyo. Yun yung greetings, yun yung output niya. Hello world ang lalabas doon. Moving on, so ganun yung concatenation. Instead of sa integer, pag pa-plus niya, di ba? Pero pag sa string, kino-combine niya lang. So we have another example. But before another example, we have to do the another. This is for your activity. So mag-add kayo ng string course. Lalabas yung mag-input kayo ng BSCS. And then another string value na naman for year and section. So halimbawa ito 2F. And then another is yung inyong formula para mag-concatenate tong dalawa. So, sa isang formula. So, pag in-output nyo siya, lalabas yung inyong course year and section. Okay? Sa ilalim ng pangalan dito yung lalabas dito, ito. Dito. Concatenation hindi yung input, ECC out nyo lang. So, moving on, we have numbers and string. So, numbers and string naman, kapag sa regular number, ginawa nyo yung integer, yung variable nyo, as you can see, lagi natin ginagawa to, int x equal to 10, int y is equal to 20. Int z is equal to x plus y. So, ibig sabihin,
ang gagawin niya, i-add niya. So, the output will be, integer will be 30 kasi inadd niya lang yon. Sa concatenation naman, on the other hand, we have another variable, string A and string B. Instead of int, string A, string B. So, ang gagawin niya is pagdidikitin niya lang to kasi nga concatenation. So, string C is equal to A plus B. So, ganun yung formula. So, nung in-output natin si C, ang lalabas na value is ito. Okay? So, hindi niya inadd. Instead, pinagtabi niya lang. Kasi binabasa niya as string, hindi integer. Okay? So, that's how, or that's what the difference between the numbers and string sa concatenation. Okay, so gawin nyo na to kaagad para may submit nyo na until 7. You still have 45 minutes to do. Okay? So, gawin niyo na, ito, isi-share ko yung itong code. Tapos kayo nang gagawa nung section tsaka yung year. Naintindihan nyo ba? Yes, sir. Okay, di ba? Napakadali lang. So, tanggalin ko muna to, tapos isi-share ko yung